Wag na wag mo itong ihahanda sa pagsalubong sa bagong taon. Siguradong mamalasing ka. At pag-uusapan na rin natin mga pagkain na swerte at dapat inihahanda ninyo sa bagong taon. Ganon din po ang tamang paraan ng paghahanda dahil ang ilan naghahanda nito, ngunit hindi naman nila na nararamdaman or hindi sila sinuwerte kahit hinanda nila ito. Kasi po, baka ganito ang ginawa ninyo, kaya't hindi kayo sinuwerte kahit naghanda kayo nito. At ritual na dapat ginagawa ninyo sa pagsalubong sa bagong taon, lalong-lalo na po sa 2026, ngayon lamang natin pag-uusapan ang ritual na ito. Ito ay naaayon sa Year of the Fire Horse at pinakamahalagang gawin ninyo ito para po mapanatili yung wealth energies at makaakit pa po tayo or makatiyak tayo na kung ano ang papasok sa tahanan natin sa susunod na taon. Pwedeng tayo ang magdesisyon kung anong enerhiya ang unang-unang papasok sa tahanan. Huwag na ninyong hintayin pa na ang unang-unang pumasok dyan sa bahay ninyo ay inauspicious energies. Kaya tayo na ang gagawa ng ritual para good luck energies or mga auspicious energies ang unang-unang pumasok sa tahanan natin. So napakahalaga ng ritual na ito mga madam, mga sir. Kasi po, kapag nasunod ninyo ito, alam na ninyo kung ano yung makukuha ninyo sa buong taon ng Year of the Fire Horse. At para po doon kay sir, nag-comment siya o nag-message siya. Sir, nag-message ka po na nag-join ka na sa group, gusto mong magpa-reading. Okay? So, yung sinend mo na message sa akin, may sinend ka rin na birthday. Tiningnan ko yung birthday na yon. Kailangan po na may dapat alisin or dapat bawasan. Si ma'am, kung kay ma'am man ito na birthday, dapat pag-ingatan ang dalawang kulay na to kasi ito yung magdudulot ng grabing kamalasan kay ma'am. Mahalaga po na malaman nyo yan. Mamaya sa dulo ng video ko, pag-uusapan natin kung ano yung reading na nakita ko sa sinend mo na birthday. Okay po? At sa lahat po ng gustong mag-send na kanilang super thanks mga madam, yan po ay welcome at thank you in advance po. At mga madam, mga sir, may mga products po tayo dyan sa baba. Makikita nyo po yan. Pwede nyo pong i-click yung products na yan kung nais ninyong umorder. Iba't ibang uri po ng pampaswerte yan para sa 2026. Yan ay pinili ko para sa mga gustong bumili para naaayon po sa taon. So sa mga gustong umorder niyan, angkop yan para sa 2026. At makakatulong po yan para sa inyo. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Una-una po pag-uusapan natin, malas na pagkain. Sunod yung swerteng pagkain at pamamaraan ng paghanda. Pangatlo pong pag-uusapan natin ay yung ritual na dapat ginagawa mo sa bagong taon. At yung huli po ay para po doon sa kinoment ni sir na nais niyang magpa-reading. Yun po yung huli na pag-uusapan natin. So, una-una po, malas na pagkain na wag mong ihahanda. Siguradong mamalasing ka. Ito po yung paghahanda ng pagkain na mayroong kalabasa o squash. Huwag po muna kayong maghahanda ng gulay o anumang uri ng putahe na kinakailangan ninyong lagyan ng kalabasa. Ang kalabasa po ay nangangahulugan ng pagkawala. Kaya't hindi ito inihahanda sa panahon na sumasalubong ka sa bagong taon. Ito ay pinaniniwalaan na malas at nagdudulot po ng iba't ibang uri ng inauspicious energies. Kaya't huwag niyo po munang lulutuin kung may kalabasa kayo sa tahanan. Kung nakalagay sa dining table niyo yan, itabi mo muna, lagay mo sa kusina or lagay mo sa ref.
Okay? Kasi pwede naman po lutuin yan sa ibang mga araw. Sunod po, malas din po ang paghahanda. At grabing kamalasan ang naidudulot ng paghahanda nito. Ito po ay ang fried squid. Okay? So, kung kayo po ay mahilig sa calamares, huwag niyo muna pong ihahanda yan habang sumasalubong kayo sa bagong taon. Ang fried squid po ay nangangahulugan ng natanggal ka sa trabaho. Okay? So, malas siya na inihahanda kapag sumasalubong sa bagong taon. So, kung may squid ka sa rep, huwag mo muna siyang lutuin. Hayaan mo lang muna siya sa rep ninyo. Sunod, na malas din po na pagkain kapag ka sumasalubong sa bagong taon. Itong mga pagkain na ito, nagdudulot ito ng grabing kamalasan. Kahit ito ang isa sa pinakamahalagang dapat ninyong iwasan. Ang paghahanda po ng crabs at lobster po sa pagsalubong sa bagong taon, malas din po. Huwag nyo munang ihahanda, huwag nyo munang lulutuin yan sa araw po na sumasalubong kayo sa bagong taon. At yung mudfish po, yung mga isda na nasa putik, huwag nyo muna po ihahanda kapag sumasalubong kayo sa bagong taon. Sunod po, mga naghanda ng isda noong nakaraan or noong mga sumasalubong pa sila sa bagong taon, ngunit hindi naman daw sila sinuwerte. Okay, so ito po yung paraan ng paggawa para po masundan ninyo. Una-una po, kapag maghahanda ka ng isda, piliin mo yung isda na malaki po. Okay, malaki, may kaliskis, piliin mo yung mga yan. Pero po, kakaliskisan mo yan pag niluto mo or depende sa luto mo. Kung pwedeng hindi siya kinakaliskisan or kinakaliskisan, depende sa'yo kung paano mo ito lilinisin. Sunod, ang bilang po ng isda ay mahalaga. Baka naman ang inihanda ninyo noon, o doon po sa nag-comment, ang inihanda ay iilang piraso lang. Okay? So ito, kapag maghahanda ka po ng isda, damihan mo na. Okay? Ang isda po ay nangangahulugan ng wealth at prosperity o yung surplus. Yung ibig sabihin po, meron pang tira. Okay? So ito ay nangangahulugan na ang lahat ng makukuha mong wealth ngayong taon or sa susunod na taon, yung makukuha mo na wealth sa 2026, aabot ito hanggang sa susunod na taon at mayroon pang tira. Kaya nga po tinawag ito na surplus. Okay? Ngayon, paano mangyayari yon? Okay? Paano ka makakaakit ng swerte gamit sa paghahanda lang ng isda? Ito po ang paraan. Damihan mo ang paghahanda ng isda. Kinakailangan po sa loob ng araw ng New Year o yung January 1, hindi dapat mauubos ang isdang niluto mo. Kailangan po sa buong January 1, may isda ka pa na matira. Yung iba po, dinadamihan talaga nila at inilalagay nila sa ref. Para po doon sa salita na surplus o yung mayroong pang tira. Kasi kung naghanda ka ng isda at yung isdang inihanda mo, naubos ka agad or nauna pang naubos na nauna pa sa lahat ng inihanda mo, ang kahulugan niyan ay ito. Ang lahat ng na-earn mo na wealth o ang lahat ng kinikita mong pera, gaano man ito kalaki, palagi itong kulang, hindi sumasapat. Yan ang nagiging kahulugan kapag ang isda na inihanda mo sa pagsalubong mo sa bagong taon ay nauna pang naubos o walang natira man lang sa lagayan nito. Hindi po maganda ang kahulugan nun. Kailangan po, sobra-sobrahan nyo na. Ilagay nyo sa ref or lutuin ninyo ng maayos para hindi ito masira. At makain pa ninyo sa mga susunod na araw. Okay po? Para po magkaroon po ng good luck energies at makuha ninyo yung meaning niyan. Okay? Sunod na swerte ng pagkain na dapat inihahanda din ninyo sa pagsalubong po ng bagong taon ay ito. Taro and pork. So ito po yung karne ng baboy at gabi. Okay, yung bunga po ng gabi, yung root crops na gabi, hindi yung dahon ng gabi, yung bunga po ng gabi. Ano mang luto po na maaari ninyong iluto dyan, pagsamahin ninyo yung baboy o yung karne ng baboy at yung gabi.
Swerte po yung paghahanda ng pagkain na yan sa pagsalubong ng bagong taon. Nagdudulot po yan ng wealth at prosperity para sa buong taon. Ito ay pinaniniwalaan na kapag pinagsama yung dalawang sangkap na yan, swerte ang naidudulot niyan. Bukod pa po sa paghahanda ng pansit, paghahanda ng dumplings, spring rolls po, yung lumpiang Shanghai, pwede yon. Spring rolls din po yun, nagdudulot yan ng swerte at prosperity. At may paniniwala sila na kung gaano karami ang makakain mong dumplings, yan din ang wealth na makukuha mo. Kaya't maghanda ka ng maraming dumplings, nagdudulot po yan ng good luck energies. Ganon din yung paghahanda ng gulay. Paghahanda po ng chapsuy, swerte. Ganon din po yung paghahanda ng pechay o pak choy. Nangangahulugan po yan ng 100 types of prosperity. Okay? So, yung mga pagkain na yan, swerte yan. Swerte rin naman po ang paghahanda ng manok, pero dapat po buo yung manok. Okay? Kailangan buo. Huwag muna po yung chop na manok. Huwag nyo munang ihanda yung kung yun ay chop na. Pero kung yun ay buo, pwede pong ihanda po yun. Nagdudulot po yun ng prosperity at abundance. Ganon din ang paghahanda ng pansit. Huwag nyo lamang pong puputol-putulin yung hibla ng pansit. Kasi po, inauspicious energies ang ibig sabihin, longevity po kasi ang kahulugan ng pansit, kaya huwag ninyong puputol-putulin. At swerte rin po ang paghahanda ng tikoy po sa pagsalubong ng bagong taon. O yung glutinous rice po. Yung mga matatamis, kagaya ng biko, kung nagluluto kayo ng biko, pwede yan sa pagsalubong ng bagong taon. Ritual po na dapat ginagawa ninyo kapag sumasalubong kayo sa bagong taon. Napakahalaga na gawin ninyo ito at masunod ninyo yung tamang pamamaraan. Madali lang naman ito gawin. So, ito po yung pamamaraan. Ritual po sa pagsalubong sa bagong taon o yung tinatawag po na first footing. So, hindi po ito yung footing na ginagawa po sa taxes natin o sa accounting po. Iba po yung footing na para sa accounting, mga madam, mga sir, no? Ito first footing natin na to, ito yung ritual para po sa pagsalubong sa bagong taon. Paraan ng paggawa nito. At paano ba ito ginagawa? Una-una po, bago pa pumasok ang 12 o'clock, kumausap ka na ng membro ng pamilya mo. Okay? Na dyan siya sa labas ng tahanan ninyo. So, ibig sabihin, sa labas lang po ng pintuan. Hindi naman malayo. Okay? Sa labas ng pintuan ninyo, maglagay kayo ng maliit na lamesa o isang upuan po. Pwede yun. Ngayon, yung lamesa na inilagay ninyo, lagyan ninyo dyan ng mga regalo. Maghanda po kayo ng red ampaw o yung red envelope. Lagyan ninyo ng pera sa loob. So, ano man ang amount ng pera, desisyon nyo na po kung ano yung amount na ilalagay ninyo. Yang ampaw na yan dapat po sapat doon sa mga bata na nasa tahanan ninyo, yung mga anak ninyo, kung ilan yung anak ninyo, kung may kasamang mga pinsan yan, pati po sila isasama ninyo sa bilang ng ampaw na meron kayo. At yung mga regalo naman po, yung regalo po ay iaabot sa head of the family, sa tatay at sa nanay. Okay? So, pwedeng yung mga gifts ninyo sa tahanan, pwedeng yan na lang ilagay nyo sa labas, sa lamesa. At yan ay bibit-bitin ng taong magpo-first footing sa tahanan ninyo. Sino nga ba ang pwedeng gumawa ng first footing? Okay? So, kung gagawin mo ito ang dapat mong pakatandaan. Yung tao na kinausap mo na para siya ang unang gagawa, dapat wala siyang dinanas na kalungkutan. Okay? Ibig sabihin, walang membro ng pamilya na nawala, na naging sanhi ng kanyang pagiging malungkot. Or wala siyang naging kaaway bago tong araw ng New Year or bago ang pagsalubong ng New Year. Hindi siya nakaranas ng pakikipagtalo sa iba or dapat po wala siyang naging problema sa madaling salita. Okay po, at dapat siya ay masaya. Kung meron na kayong napili na tao na siya ang gagawa ng first footing, ito ang gagawin niya sa pagsalubong sa bagong taon. Hahakbang siya sa tahanan ninyo kapag natapos na ang 12 o'clock. Okay po, so meron tayong countdown ng 12 o'clock.
Nagse-celebrate po, 'di ba, iba't ibang uri ng paputok ang pinapaputok nila or nag-iingay ng anumang uri ng, pampatunog. 'Pag natapos na po yung mga yon, tapos na yung, pagpapatunog, yung, pagbabatian ng Happy New Year, tsaka papasok itong magfi-first footing sa tahanan ninyo. Ito ang gagawin niya, bitbit niya yung mga regalo at yung ampaw. Unang hakbang na gagawin niya sa pintuan ninyo, ito ang sasabihin niya. Babatiin niya kaagad kayo ng Happy New Year. Ganun po ang sasabihin niya at tuloy-tuloy siyang babati ng Happy New Year sa inyong lahat. At ibibigay niya yung regalo doon unang-una sa head of the family. Yung tatay po, sunod iabot niya sa nanay. At yung mga ampaw na hawak niya, iaabot niya sa mga anak. Okay po? Ngayon, pagkatapos niyang maiabot yan, diretso na kayo sa dining area ninyo. Kakain po kayo. Magsasalo-salo kayo sa pagkain na inihanda ninyo. Pagkatapos ninyong kumain, mga madam, mga sir, kumuha ka ng isang oranges mula sa labas, ipagulong mo papasok sa loob ng tahanan ninyo. At pagkatapos mo gawin, kunin mo kaagad. Okay? Ilagay mo sa isang mangkok na maliit at itabi mo muna. Patapusin mo ang January 1. January 2, ilagay mo na sa lupa or sa mangkok. Kung sarili mo yung property, ilagay mo sa lupa, sa'yo yan. Kung hindi, ilagay mo sa paso at hayaan mo siya na tumubo doon. Bakit hindi sa lupa? Kapag hindi sa'yo yung property, mapupunta doon sa may-ari ng lupa, yung good luck energies. Hindi sa'yo. Yan ay offering po natin para sa mga energies na nakapaligid sa atin, para suportahan nila tayo at hindi sila magdulot ng negative energy sa atin at protektahan tayo laban sa mga negative energies mula sa negative neighbors, mga structures na nagdudulot ng inauspicious energies at marami pang iba. Okay? Pagkatapos po, magsindi ng insenso. Okay? Pwede ka magsindi ng 12 na peraso ng insenso sa kung may open area kayo sa labas ng tahanan ninyo, sa may front door ninyo banda, pwede po. Umaakit yan ng good luck energies at opportunities. At para po yan, offering yan para sa spirits of the land at nagtatabo yan ng negative energies. Huwag po sa loob ng bahay kasi mausok po ang 12 na peraso. Okay? Sa labas po. Kung may terrace ka na open, na hindi direktang papasok sa tahanan mo yung usok niyan, doon mo sindihan. Malapit sa entryway ninyo. Okay? Nagdudulot yan ng good luck energies. Ilan lamang po ito sa mga ritual na pwede ninyong gawin sapagkat napakarami po ng ritual na pwede natin gawin. Sa mga susunod na video ko, pag-uusapan natin yung mga iba't ibang uri pa na mga bagay na dapat pinakatatandaan ninyo at ginagawa natin kapag tayo ay sumasalubong sa bagong taon. Okay? At para naman po sa comment ni Sir na siya ay nag-join na sa group at gusto niyang magpa-reading. So before tayo mag-start, Sir, nais ko lang sabihin na ang reading po ay based on my knowledge and learnings. At ito ay inayon ko po sa nakita ko sa sinend mo na kapanganakan, sa birthday na sinend mo po. Okay? At ito po ay sinilip lang. Okay? Tinignan lang kung ano yung pwedeng magdulot ng pwedeng naging dahilan. Bakit gano'n yung nangyari doon sa tao na may birthday nito. Okay po? So, nakita ko doon sa chart na yon, wood po at fire, dapat i-avoid ito ni ma'am or less ito. Or kung kaninong birthday man yung sinend mo po. Hindi ko na pinakita ang pangalan mo dito at yung birthday para po sa privacy mo. Okay, sir? So, alam mo na ito kung nanonood ka sa channel ko. Alam mo na kung sino ka. Hindi ko na babanggitin po. Okay? So, kung si ma'am ay may suot na green accessories, ipatanggal mo muna, itabi mo. Isa yan sa nagdudulot sa kanya ng overthinking, nagdudulot sa kanya ng stress, at nadideplete siya lalo. Napapahina siya nito, hindi siya napapalakas.
hindi swerte ang maidudulot niyan sa kanya, tanggalin mo muna. Pwede pa rin naman niya suotin yan sa mga susunod na panahon. Itabi mo muna niya sa ngayon. Ganon din po yung fire colors. So kung mahilig siya sa red colors, alisin po muna niya. Isa pa yan sa lalong nagpapahina sa energies niya, kaya nagkakasakit-sakit siya. At ganon din yung naidudulot na financial drain. Okay? Yan dalawang kulay na yan. Hanggat hindi inaalis at binabawasan yan, lalo siyang pahihinain ito at lalong gagrabe yung dinaranas niyang inauspicious energies at yung pagkakaroon ng sickness. Gagrabe yon. At yung overthinking, yung pag-aalala, yung stress po, lalong titindi yan. So, kailangan ang suotin niya, yellow po. Sa 2026, may tatlong kulay tayong swerte. Yung green, yung red, at saka yung yellow. Yellow ang para sa kanya. Okay? Yung citrine po na bracelet na Lucky Charms, yon ang para sa kanya. Yon ang suotin niya. Ma-enhance siya nito. At ito rin yung Lucky Charms niya na dapat suot-suot niya. Okay? So, i-avoid niya yung mga kulay na nagdudulot ng grabing kamalasan sa kanya. Next year po, ang elements ni ma'am o ang kanyang zodiac sign ay Earth Horse. Ang horse po ay sa pool or clash ng Tai Sui sa 2026. Ang Tai Sui po ay nasa South 2. Kinakailangang maglagay kayo sa tahanan ninyo ng Tai Sui plaque o magbitbit kayo ng Tai Sui card. Kinakailangan po ni ma'am yun. At maglagay din po kayo sa south area ng metal elements, mga metal decors, ano mauri ng metal po para ma-cure po nandyan ang 5 yellow. Grabing kamalasan ang naidudulot niyan, aksidente, sakit, at iba't ibang uri or matinding misfortune po ang dala niyan. Kaya pinag-iingatan po yung pagbubibisita, yung flying star na yan. Dahil malawak yan, buong south ang sakop niyan. At nandyan din ang Tai Sui na po pwedeng magbigay din ng grabing problema or grabing obstacle kapag na-open po yung Tai Sui. At sa north area po, nandyan ang 3 killings. Okay? So, si ma'am po, alalayan mo, maglagay po kayo ng salt cure sa mga area na malas, kagaya ng north, kagaya ng south po, pwede maglagay ng metal decors doon at huwag niyong istorbohin yung area. So, kung nandyan yung TV, ilipat niyo muna yung TV sa ibang area, alisin niyo muna sa south area. Okay po? At yung mga blue colors po ng cortina, lagay niyo yan sa north at sa mga area na kakailanganin yung kulay na yan. Okay? At kinakailangan din po, maglagay kayo ng medicine Buddha sa tahanan ninyo. Mga sir, mura lang yan. Meron tayo dyan sa baba, may products tayo dyan. Ngayon, kung hindi mo mabibili dito sa baba, kung sa area mo, may mabibilihan ka ng medicine Buddha, maglagay po kayo. Mahalagang yung kailangan po. Ang tulong ng medicine Buddha, lalo na po sa mga zodiac sign na afflicted. Okay? So, kinakailangan po may mga protective bracelet kayo na suot-suot, kagaya ng black tourmaline, black obsidian. So, anumang uri ng protective amulet suotin nyo. At yung para kay ma'am, citrine, magsuot po siya ng citrine, mahalaga yan para sa kanya. At yung mga protective amulet, sir, magsuot po kayo. At ganun din po, yung rose quartz po. Ilagay sa southwest area ang rose quartz. At kinakailangan po unawain po. Kasi next year, ang mga tao talaga next year, mabilis sila magalit. Kasi ganyan po talaga yung dulot na fire energies ng taon. So, ang Binghu, Year of the Fire Horse po ay ganun. So, minsan, napapasigaw sila o nagsasalita sila ng medyo masakit. Pero unawain nyo na lang po na yun ay dulot lang ng taon. Hindi talaga sila ganun. Okay? So, sila ay naapektuhan lang ng inauspicious energies o yung lakas ng elements ng taon. Okay? So, sir, pakatandaan nyo po. Ito po ay base sa nakita ko at ito ay sinilip ko lang. At this is based on my knowledge and learnings at ito ay binase ko sa nakita ko sa chart. Okay? Ngayon, kung
sa area ninyo makakahanap kayo ng mga nagre-reading, nagpo-fortune telling. Magpa-reading po kayo sa kanila para makita po yung mukha ninyo. Kasi merong mga nagre-reading na sa mukha ka lang tinitingnan, alam na nila kung ano yung dinaranas mo. So kapag ka nakakita ka ng magre-reading dyan sa area mo, magpa-reading ka para po matulungan ka, mabigyan ka ng lucky charms na prepared para sa'yo or para doon sa tao na binabanggit mo. Yun ay lalagyan nila ng mantra. Kaya epektibo po yun. So kung may makikita ka po, may sasuggest ko talaga sa'yo, magpa-reading ka sa kanila para makita nila yung mukha ng tao, or kung hindi sasama yung taong binanggit mo, sabihin mo sa kanila yung birthday ng tao para makita nila kung ano yung po pwedeng maidagdag na cure para kay ma'am. Kasi yung mga yan po, kaya nilang magmantra at matutulungan talaga yung taong nagpapareading sa kanila. Medyo pricey lang sila, may presyo talaga sila, pero matutulungan nila kayo ng malaki. Kasi yung mga cure na ibibigay nila sa inyo, mamantrahan nila yun para mabigyan po talaga ng proteksyon si ma'am. Okay? So, mamili ka po dyan sa area ninyo kung may makikita ka. Sana may makita ka sa area mo kung meron. Ngayon, kung wala kang makita dyan, maglagay ka talaga ng cure sa tahanan ninyo. At si ma'am po, pasuotin mo siya ng mga protective bracelet at amulets para po maproteksyonan siya. Kasi sa taon po ng Year of the Fire Horse, maapektuhan po si ma'am dito. Actually, lahat naman po tayo maapektuhan talaga. Pero si ma'am po kasi na-deplete na yung elements niya. So, napahina na yung elements niya. Okay? So, iwasan na lang yung mga kulay na sobra-sobra. Kagaya po na sinabi ko, yung green, iwasan muna ni ma'am yun. At yung red, iwasan muna niya. Citrine po, matutulungan siya ng citrine. Ito yung wealth amulet niya. Magdudulot ito ng swerte sa kanya at opportunities. At suotin niya ito. Makikita mo yung epekto at pagbabago nito sa kanya. Okay? So maraming salamat po sa lahat po ng nanonood. Sir, maraming salamat po sa pag-join mo. Pasensya ka na kung medyo natagalan bago ko nakita yung message mo. At sa lahat po ng sumusuporta po, maraming salamat. At ulitin ko lang sa mga gusto pong mag-send, yung mga nagko-comment na mga madam, mga sir, no, yung mga gustong mag-send ng something, mayroon po tayong super thanks sa baba. Okay? So, pwede nyo i-send po doon kung ano man yung nais ninyong i-send, mga madam, mga sir, para po yan sa mga sinusuportahan natin na strays at sa iba't ibang uri ng ritual na ginagawa natin. Marami po tayong ginagawang ritual para sa mga subscribers natin. Kailangan isama sila para enhance din sila. Okay? Kaya tinitingnan ko yung bawat pangalan para maisama ko sila kapag gagawa ako ng anumang uri ng ritual. Okay po? So, maraming salamat po. Kung may comment, kung may tanong man po kayo, comment nyo sa baba. Kapag yan ay aking nakita, yan ay aking sasagutin. At sa lahat po ng nais bumili ng Lucky Charms, meron po tayo sa baba, mga madam, mga sir, no? Click nyo lang po yan. Meron po tayo sa lahat po ng nais bumili po ng Lucky Charms, papaswerte po. Meron po tayo sa baba. Click nyo lang po yan, mga madam, mga sir. Maraming salamat.